Pilipinas, rise and shine. Buko ng pag-asa sa bawat hakbang. Hawak kita sa aking kamay. Ngayon, i-reveal na natin ang mga sagot sa exercises sa nakaraan na video. See link in the description box below. Nakuha mo ba ng tama ang ending balance ng bawat account after 30 days? Kung kukuhanin mo ang total ng DEA sa kaliwa at ang LER sa kanan, dapat balanse ito. Kung hindi ito balanse, posibleng may pagkakamali sa pag-debit o credit ng tamang account. Ibig sabihin, kahit anong araw at anong oras, pwede mong gawin ng dealer. Hindi lang sa huling araw ng accounting period. Alam mo ba kung anong ibig sabihin ng accounting period? Well, listen up. Imagine na may tindahan ka. Tanong, kailan mo malalaman kung kumita ka? Sagot, depende sa accounting period mo. Ang accounting period ay ang time frame kung kailan mo titingnan ang performance ng business mo. Pwede yang monthly, quarterly, o yearly. Ang income statement ang magsasabi kung kumita ka sa accounting period pagkatapos ibawas ang lahat ng mga gastos sa lahat ng mga benta for that accounting period. Kung April 1 to 30 ang accounting period mo, lahat ng benta at gastos sa loob ng April, iyon lamang ang kasama. Sa journal natin, ang mga entries ay nagtataglay ng tunay na petsa kung kailan nangyari ang mga transaksyon. Depende sa requirements sa business mo, the income statement might be needed monthly or quarterly so that you can pay your taxes correctly. Magagamit mo rin ito para ikumpara ang performance ng negosyo mo sa buwan na quarter nitong taon kumpara sa buwan na quarter noong nakaraang taon. Alam mo ba kung bakit ang businesses, ang laging comparison ay this quarter versus same quarter of last year at hindi this quarter versus last quarter? Kasi hindi mo pwedeng ikumpara ang Q4, halimbawa October to December, sa susunod na Q1, January to March. Kasi may holiday sales, year-end rush ang Q4, pero mabagal ang bagong taon at may bakasyon pa ang Q1. Different seasons mean different behavior. Kaya, businesses compare Q1 of this year versus Q1 of last year. Same vibe, same season, mas fair ang comparison. Ito ang tinatawag na year over year. Mas accurate para makita kung talagang lumago o humina ang business mo. That's how smart businesses track growth. So far, nakita na natin ang tamang transaction recordings sa journal entries, account balances sa general ledger. Next, we need to know how to derive income statement at balance sheet. Pero bago yun, meron pa ba tayong kailangang gawin? Sa day 2 ng ating video series, natutunan natin that the essence of accrual accounting is to capture the revenue earned and the expenses incurred for that particular accounting period. Mahalagang masanay ka sa katagang revenues earned at incurred expenses. Posible kasi sa negosyo mo na nag-incur ka ng expense ngunit hindi mo pa ito
mabayaran dahil hindi mo pa natanggap ang bill. Pwede kasing malate yung bill. Halimbawa, pwedeng dumating ito 1 month after you incurred the expense. Pagdating naman sa revenue, nakita na natin na posibleng nakuha na ng customer ang goods o service na binebenta mo ngunit hindi pa ito bayad. Sa kabilang banda naman, posible ring magbayad ka na ng pera para sa mga bagay na hindi mo pa nagamit. Halimbawa nito ay ang prepaid rent or prepaid insurance. Paano ang treatment niyan sa journal? O di kaya naman advance payment galing sa customers, pero hindi mo pa na-deliver ang goods o services. Sa unang kaso, hindi pa incurred ang expense. Sa pangalawa naman, hindi pa earned ang revenue. How are we going to record these transactions in our journal? Enter adjusting entries. So, kailangan magkaroon muna ng adjustment of entries bago natin ma-derive o magawa ang income statement at balance sheet for the particular accounting period. Makikita natin sa susunod na video ang topic na yan with more exercises. Hanggang sa muli, this is Oh My Pinas.